Hello fam, welcome back to another vlog. So, 4th day na natin ngayon and our last full day dito sa Chengdu and 9:30 na ng umaga. Sarap tong tulog ko kagabi. According to the Apple Watch, high sleep score daw ako kagabi. So, 92 ang naging sleep score ko kagabi. So, mataas-taas siya, diba? Anyway, ang itinerary natin for today is number 1. Mag-visit tayo ng isang supermarket or grocery store dito sa Chengdu. Kasi diba fam, visiting supermarkets, isa yan sa mga best cultural experience na pwede nating magawa or ma-experience sa mga countries na pinupuntahan natin. Kaya ngayon dito sa Chengdu, plano ako mag-visit ng kahit isa man lang ng isa sa mga pinakasikat na supermarket chains nila dito. And ang na-search ko ay ang Yonghui Superstores, one of the leading Chinese retail chain or supermarkets yan dito sa China, founded in the year 2000. So may malapit na Yonghui Superstore dito. Pwede tayong sumakay ng metro, 1 station away. Pwede rin sumakay ng bus. 10 stops siya pero parang 10 minutes lang ang biyahe. So, try naman natin sumakay ng bus. Na-search ko, pwede magbayad ng cash dito sa bus. Basta, saktong-sakto yung ibibigay mo. So, 2 RMB yung pamasahe sa bus. Let's try. Pero kung hindi tayo makasakay ng bus, pwede naman tayo mag-metro. 1 station away lang. So, tara, punta na tayo dun sa Yonghui Superstore. Okay, so we're out and about. Ang ganda na naman po ng panahon dito sa Chengdu. Maaraw na naman. So, tatawid lang tayo sa kabila kasi doon tayo sasakay ng bus. Ayan, try naman natin mag-bus for a change. Let's go. Okay, so nandito na tayo fam sa ating stop. Ang dali lang sumakay ng bus, no? 2 yuan lang ang pamasahe. Ibabayad mo lang siya pagsakay mo ng bus. And maganda pala tong area na pupuntahan natin. Ito na yung pababa ng Yonghui Superstore. Pero dito, may coffee shop, may Starbucks, may Luckin Coffee dun sa kabila. Tapos, may Manner Coffee. Ayan. So, naisip ko, hindi pa pala tayo nagkakape. So, tara, magkape muna tayo for breakfast. Try natin ang Starbucks dito sa China. So, ito yung mga tumblers nila, oh. Ganda, oh. Devil Wears Prada. Tapos, Starbucks. Galing. Tapos, meron ding mga ganito, oh. Chengdu, China. Ayan. Maganda rin pang pasalubong ito sa mga friends nyo, families. Ito naman yung mga available na pastries nila. Meron silang croissant, 16. Tapos, smoked ham and cheddar croissant, 23. Ham and cheese, 23 din. Tapos, parang sausage roll, 22. And then, ito yung price ng coffee nila. Cafe latte, yung pinakamalaki ay 36. Medium ay 33. Small ay 30. So, yan. Para magka-idea kayo. Ayan, nag-scan lang ako ng GCash Alipay natin na QR code. Okay. Kape muna tayo, fam. Order ako ng latte and ham and cheese na tinapay. Breakfast tayo ngayon. Tara na fam, ready na tayong mag-explore ng Yonghui Supermarket. Ayan. So, baba na tayo dito. Yan, Love in YH or Yonghui. Okay, nakababa na ako fam. Ito na siya. Ang ganda niya. Ayan o. Meron silang ginseng. 2.99 yung isang buong box. Tapos may Xiaomi din dito. Oh. Orange juice, 13.5 NFC. Not from concentrate yan. So ito na yung pinaka-entrance. Malaki pala siya, no? Hanggang dun sa dulo. Okay, pasok na tayo. Kuha tayo nito. Baka may mabili tayo mga pasalubong, diba? So marami silang mga prutas dito, no? Cherries, 29 RMB, 240 grams. Ito ay blackberries, 14.9. Meron din silang grapes, longgan. Sarap tong longgan gawing juice, diba? May makopa din sila, oh, 25. Pineapple. So, mga fresh produce ang nandito. Ayan, may mga organic vegetables. May mga aquarium pa talaga sila dito. No? Buhay na buhay mo kukunin yung mga seafood. Crawfish pala ang tawag sa atin ito. Masarap itong iulam. Ayan o, 19.9 ang kanilang crawfish. Buhay na buhay pa. Meron din silang talaba, oysters. Tapos shrimp. Buhay na buhay pa oh. Lumalangoy pa.
Mga fresh na isda pa sila. Tapos andyan na rin yung mga per kilo. Yan, 33 per kilo, 23. Tapos may pagong, 69.9 ang kanilang pagong. Kasi kinakain yung pagong dito, di ba? Meron din silang mga shellfish, abalone, clams, mga mushroom. Galing no, buhay na buhay talaga. Na-amaze ako dito sa crawfish. Ayan. Talong nila dito pabilog. Ayan o. Oh. Tapos ang lalaki ng kanilang kamatis. Nangangamatis ang kanilang kamatis. Meron silang langka nakabalat na. Tapos mangga. Mangga pero walang bagoong, no? And then melon. Ano to? Honeydew. Tapos may mga assorted fruits. Watermelon. Masarap ang watermelon nila dito. Matamis. 9.9. Yan, merong halo-halo na. And may honeydew, may melon. Ang price niya ay 17.9. Meron ding may makopa na. Ayan. 8.99 per 500 grams yung kanilang mangoes. And then, avocado, saging. Naliw ako dito sa mga fruits. Tapos ito yung mga dairy products nila. Sobrang daming milk. Mahilig sila siguro sa milk din dito, no? Tapos yan, mga fruit juices. So, dito na tayo sa mga coffee. Medyo struggle ang kasi walang English eh. Sige, dito tayo sa kape. Yan o. May mga Luckin Coffee pala na pwede kayong pampasalubong. Cold brew, 36 RMB. Masarap ang cold brew nila. May mga Starbucks din, Nescafe Gold, Moccona. Yan natin tong Nescafe Gold, parang kakaiba siya. 39.9. May mga milk tea din sila, Lipton tea, peach. So, canned yellow peach. Ayan. So, dito yung mga naka-canned fruits, canned orange, pear. Mga oats and cereals. Meron din sila ditong Jin Ramyun. So, ito yung mga instant food nila. Meron silang mga gantong instant fried rice. Tapos, mga instant noodles. Marami din silang instant noodles na kakaiba, no? Yung brand lang dito. Pero may Nissin din. Tapos, fish oil, supplements. Meron din sila dito. Ano to mga to? Mga Chinese herbs. Yan, ang dami, Dried mushroom. Ito mga nuts. Meron din silang mga butong pakwan, tapos pumpkin seeds, sunflower seeds. Ang daming nakain ito kahapon sa People's Park. Sunflower seed. Ito rin pala yung mga tinitinda doon kahapon. Yan, yung mga hostix. Dried sweet potato, braised food. Iba't ibang braised food to. Meron din silang rabbit head dito. Ayan. Tapos mga seafood. Then dim sum area, mga dumplings, cornbread. Gara nung dumpling nila, may palamang kanin. O diba, makakaiba rin ng mga makikita natin dito. Hamburger and pizza. Tapos ito yung mga Chinese sausage nila. Ayan, and yung mga balls. May fried rice din, Pwede rin pala umorder dito ng fried rice. Ayan, niluluto nila. Roast chicken and teppanyaki. Wow, ang dami nilang roast duck. Ayan, 29 per 500 grams. Ay, ang sarap naman ng roast duck. Pwede na rin kayong bumili ng mga ganito, Isang set na siya. Diba nung kumain tayo nito, may kasama ng mga ganyan. 43.17. Iinitin nyo na lang. Ayan, roast duck. Dito, shrimp. So, mga ready to eat, pwede kayong bumili din dito. Ito, ang sarap na ito, Pwede na palang bumili ng pang-ulam dito, Yan, may crawfish din na luto na. So, luto na yung crawfish. Meron din sila ditong crispy pata, 39.9. Tapos parang mga hamonado.
Sarap, mga ready to eat na. Tapos marami rin silang iba't ibang uri ng pastries. May egg tart, ano to, parang mocha bread, cookies. Yan, marami rin silang pastries dito. Ay, ito yung katulad doon nakain natin sa Chunchi Road, yung cheese sticks. Ito, masarap yan. Tapos dito mga ice cream bread. Yan, mga cakes na maliliit. Ito pwede rin pampasalubong, oat cookies for 39.9 isang box. Meron din silang mga locker dito. Ito pa fam, pwede nyo mga pampasalubong pa Mga cookies, soy cream bread, 18, croissant, 9.5. So iba't iba ang pwede nyo kunin pampasalubong, no? Para siyang hotok na may palaman, may sesame. Ang cute parang mahjong. Pero ano siya, tinapay. Ayan. Welcome to Sichuan. Magandang pampasalubong to fam. Very unique siya kasi mahjong style siya. 25.8. And then mga ganitong Oreo, kakaibang Oreo. Pwede rin pampasalubong. 17.8. Oreo na may orange. Tapos ito Oreo strawberry. Chips Ahoy. Kaso malalaki na to sa maleta, no? Ito maganda, iba't ibang flavors ng Oreo. May orange, may matcha, may strawberry. Sige, bilitanin nito. Favorite ni Baby Zack ang Oreo. Tapos ito, mga chips nila. Meron din silang Oishi. Parang kirei sa atin. Tapos Oishi prawn crackers. Yan, may Lay's din. Ito pa mga iba't ibang flavors pa ng Oreo. Tapos Chips Ahoy, ayan. And then Nutella, dried pork slices, mga jerky. Pwede nyo rin pampasalubong to. For only 59.9 ito. Air-dried beef jerky. Tapos pork naman tong nasa taas. Ay, ang mura nung pork, 19.9 lang. Isang buong 210 grams na siya, Ito ano to? Sunflower seeds. 9.9 ang isang ganitong balot. Ito pa yung mga iba't ibang uri ng jerky. Yan, 35.8. Tapos may mga maliliit din. Beef jerky, 19.9. So okay din pampasalubong yung jerky, no? So jerky with coriander, 23.9. And then ito yung mga dried fruits nila. Yung mga nakita din natin kahapon. Ayan, dried mango, dried prunes, strawberries. Tapos kung gusto niyo magpasalubong ng rabbit meat, meron din dito. Pero hindi ko lang sure fam kung pwede nating iuwi to sa atin, no? So check nyo na lang din or kung nasa ang lugar man kayo. Pero ayan, rabbit meat, 79. Itong ganito kalaki. Tapos meron ding sampalok. Ay, ganito yata yung nakain natin kahapon, no? Sampalok candy na siya. Ay, ito yung natry natin kahapon na sticks na hindi natin malaman kung ano siya. Ayan, may iba't ibang flavors. May kelp din. Tapos mga seaweed. Ito pa, ang daming rabbit meat. 79. Ito mga candies na to. Meron silang mga Oreo na ganitong maliliit. Tapos cookies. Ito maganda rin tong pampasalubong kasi assorted siya. So ayan, may mga ganito pang cookies. At least marami kayong matatry. Ito pa parang wafer na Oreo. Oreo strawberry. Tapos iba't ibang tinapay. Kuha tayo ng Oreo fam kasi favorite to ni Baby Zack. Yan, ang maganda dito, iba't ibang flavors ng Oreo yung pwede mong kunin. Matutuwa si Baby Zack dito. Yan ang ganito siyang balot. Then dito naman, mga assorted candies ang pwede mong kunin, tapos titimbangin din. Yan, may white rabbit sila. May Snickers din. Diba? Okay rin ito pampasalubong kasi iba't iba siya. May variety. Dito rin sa kabila. Dito sa kabila parang mga fruits. And then dito, pwede ka rin mag-plastic ng mga rice. Rice grains, peanuts. Ang bango, nagigiling sila ng tsaa doon, naamoy ko. Tapos iba't ibang nuts. Pwede rin kayong bumili dito. Pampasalubong. Ito dito yung nagigiling ng tsaa. Ang bango. Ito fam, another pasalubong idea. Black truffle ham soda biscuit. 19 RMB siya. Isang box na siyang ganyan Quality Yonghui.
Tapos prunes. Ito ano to? Cashew. 49.9 for 400 grams. Cashew nuts. Mo, jujube. 13.9 RMB. Tapos mango. Ang mango ay 19. Ayan. Tapos apples, 27. Dried apples. Okay, so tapos na tayo fam mag-grocery. Ito lang ang nabili ko. Coffee and Oreo ni baby. So nadaanan ko tong barbershop dito. And parang gusto kong magpa-haircut fam kasi 12 RMB lang yung flat price nila. So nasa 100 pesos and gusto ko rin matry magpa-haircut dito sa China. So ito siya. So ang flat price daw niya ay 12. Ayan o. So tara, pa-haircut tayo dito sa Chengdu. Meron naman akong picture ng gusto kong haircut kung hindi kami magkaintindihan. Hello! Haircut. Okay, so ito siya. Ang haircut nila ay 12. Kapag may kasamang washing ng hair, plus 5. Yan, tinulungan niya na ako. Diba? First time maka-experience magpa-haircut dito sa China. Pakita natin sa kanya yung peg natin. This one. Fairness, ang bilis niya magupit dito ha. Okay, tapos na tayo magpa-haircut and wow, number 1, ang bilis niya mag-haircut. Wala pang 10 minutes na tapos ang ating haircut. Number 2, ang mura, 12 RMB lang. That's about 110 pesos. Naka-haircut ka na dito sa China. O, diba? Tapos ang galing pa niya magupit. Ayan o, fresh na fresh ang ating haircut. So yeah, I'm happy na naka-experience tayo ng haircut sa isa sa mga barbershops dito sa Chengdu. So 12:30 na ng tanghali ngayon. Yung pupuntahan kasi natin mamaya, yung Pujiangyan Irrigation System. Maganda siyang hapon puntahan tsaka paggabi kasi maganda yung ilaw nun sa gabi. Kaya plano ko, dito muna tayo sa area. Kayat muna natin dito tapos hanap tayo ng makakainan for lunch. Taas ng araw, init. Pero malamig naman ang hangin. So nakalabas na ulit ako fam. Ngayon lakad tayo papuntang Taikoli area and Chunxi Road. Doon tayo hanap ng restaurant na makakainan natin. Ito yung bus na sinakay natin kanina, number 47. So ito naman yung pabalik. Hello fam, so it's time for lunch and bumalik ako dito sa Shulongkan. Sabi nga nila, 'di ba, pag masarap, babalikan mo talaga. So for lunch naisip ko, balik na lang tayo dito kasi nga ang sarap nung kanilang hot pot. So this time umorder naman ako ng noodles. So ito ang main na food natin, noodles and beef. Haba naman ang noodles nila. Tapos yung in-order kong soup, yung red soup pa rin, tapos mushroom soup naman. Ayan. Grabe talaga yung red soup, no? So, Angus beef itong in-order ko. Tapos, umorder din ako ng chicken, yung mga nasa sticks for a change. Cute nung lagayan nila, no? As in, punong-puno ng yelo. Naka-promo daw sila ngayon. Yung spicy beef nila, pag umorder ka ng pangalawang beses, half the price na lang. E sabi ko, ayoko nung spicy beef kako. So, hindi ko na in-avail yung promo. Kasi makaka-promo nga tayo, tapos mahirapan naman tayong kainin kasi sobrang anghang, di ba? So, hindi na ako nag-spicy beef. Tagahati din sila na robot. Ayan. So, para maiba naman, order naman ako ng chicken sticks na ganito. Ayan. Ano yan sa ibabaw? Bawang. Okay. Tapos, ilulublob lang siya ng ganito. Ayan. For a change. Di ba? Maiba naman ang atake natin. Let's try the mushroom soup. Ay, sarap. Ah, sarap, ang init. Ang sarap talaga nung kanilang soup. Yan na, luto ng ating beef and noodles. Ang haba ng noodles, oh. Let's eat. Diba? Pag masarap, babalikan. Wow, thank you. Yung mga free desserts, binigyan niya tayo. Let's try our Angus beef. Let's try the noodles. Sarap, ang lambot din ng noodles. Kumuha din ako ng sausawan ulit. Nakaka-happy. Basta hot pot and mainit na sabaw, happy talaga ako.
Wag lang super anghang talaga, no? Pero at least nakatry na tayo nung red pot or red sauce nila dito. Okay, natapos na natin kainin ng rice and beef. Ang sarap. So, ang ginagawa ko sa mushroom soup, di ba nilalagay ko yung soup dito, pati yung beef and noodles. Nilalagyan ko rin ng kaunting soup mula sa red soup para may kaunting kick lang. Ang sarap, no? Panalo. So, ngayon, kainin na lang natin yung gizzard. Yung gizzard ang anghang din. Kaya ang ginawa ko, pinakuluan ko muna siya sa mushroom soup. Pero andun pa rin yung malakit niya. Yan, mushroom. Ang sa tamain from so order lang ulit ko ng Wang Lao Chi. Tapos umiira ako ng ice para malamig. Sarap talaga ng Wang Lao Chi. Meron ba nito sa atin? Try nga natin yung dessert nila. Nakaraan din tayo dessert, no? Pero ngayon binigyan nila tayo. Ito parang pudding. Para siyang pudding na. Try natin yung green. Matcha ba ito? Ang sarap nung green na pudding, lasang tea. Ito pala yung nasa ref nung nakaraan. Hindi tayo kumuha. Pero ngayon yung staff kasi yung nagbigay sa akin. Sarap, para siyang green tea pudding. Nakababa na ulit ako, fam. Tapos na tayo kumain. Napakasarap talaga sa Shulongkan. Ang sarap niyang balikan talaga. So kayo, fam, kung nandito kayo sa Chengdu, try nyo rin ang Shulongkan. #JM recommends yan. Ngayon, 2:50 na ng hapon and pwede na tayong pumunta sa ating next stop, ang Dujiangyan Irrigation System. Medyo malayo siya dito. Nasa around 59 kilometers daw siya mula dito sa Chengdu. Alright, nandito na ako, fam, sa Didi and papunta na tayo sa Dujiangyan area, no? I opted na sumakay na lang ng Didi kasi sold out na yung mga upuan sa high-speed train. Nag-check ako sa Klook. Ang next na may upuan na is alas 5. Even yung mga standing, sold out na. No? Kaya I opted na mag-Didi na lang papunta doon. Tapos mamayang pauwi, saka tayo mag-tren para ma-share ko rin sa inyo. Ang tip ko, fam, kung pupunta kayo ng Dujiangyan area, galing Chengdu, sumakay kayo ng Metro Line 2. Yun yung Metro Line natin. No? Tapos baba kayo ng Shipu Station, yun yung pinakadulong station. Tapos from there, sasakay kayo ng high-speed train going to Dujiangyan. So yung pamasahe ng Chengdu City Center, no, papuntang Shipu Station, 6 RMB lang yan. Tapos from Shipu Station na high-speed rail papuntang Dujiangyan ay 10 RMB. So mura lang yung pamasahe, no. Yun nga lang, kailangan nyo mag-book in advance. At least a day before siguro mag-book na kayo ng ticket. Kasi ako kanina alauna ako nagbo-book for the 3:40 PM ride. Sold out na alas 5 na yung susunod. So kayo, maigi ng a day before, i-book nyo na sa Klook. Madali lang mag-book ng ticket sa Klook. Punta lang kayo sa Klook app, tapos click nyo lang yung trains, and then China trains. And then yung from, lagay nyo dyan Shipu Station. Tapos yung to Dujiangyan Station. Pakikita nyo yung mga oras ng biyahe dyan. Mura lang, 89 pesos lang. So about 10 RMB. Tapos yun na yung gagamitin yung ticket pang high speed. So mamaya yun yung sasakyan natin kasi ako nagbook na ako ng ticket naman pa uwi kasi kaninang alauna may mga ticket pa pauwi eh. Pero mamaya or baka ngayon sold out na yun. So magandang maaga mag-book. Kaya mamaya ang gagawin natin, magte-train tayo pa uwi. High speed train papuntang Shipu Station, tas from there Metro Line 2 tayo hanggang sa atin na sa Dongmen Bridge. Sinerch ko, fam, ang biyahe mula Chengdu City Center papuntang Shipu Station nasa 35 minutes. Tapos yung biyahe naman from Shipu Station to Dujiangyan ng high speed train nasa 30 minutes. So saglit lang talaga. Tapos kung magdididi rin kayo katulad nito, ang magiging biyahe ay nasa 1 hour and 10 minutes. Diretso na yun, no? Mamaya i-share ko na lang kung magkano yung final na babayaran natin sa dito. Okay, nandito tayo from sa Dujiangyan Scenic Area, no? So, ang total na binayad natin sa Didi ay 84. Tapos, plus 20 para sa toll fee. So, kung magte-trend din pala, pagbaba ng station, parang kailangan mo pa rin yata mag-taxi from the station papunta dito. Ngayon, nakapagtanong na ako sa Tourist Service Center dito. So, may tinuro naman siya sa aking route. Nakakuha na tayo ng mapa. Ayan, kailangan natin pumasok dyan. Kasi nandyan ang Dujiangyan Scenic Area, yung buo. Tapos, lalakarin na lang natin mula dyan sa temple pababa doon sa river hanggang makaikot tayo. May entrance fee lang na 80. Bibili tayo dito ng ticket. So, need ko lang mag-present ng passport dito. Ayan, magpa-scan payment tayo. Thank you. Pasok tayo dito. So, ang first stop natin is itong tower na ito.
So, nag-present lang ako ng passport dito. So, ang pinasukan natin, fam, is the Kinyan Tower. Ayan siya. And ang ganda ng view dito. Even though si Mao Zedong napunta na dito para tignan ang view ng Dujiangyan Irrigation System. Pakita ko na sa inyo. Ayan na siya. Ang ganda ng view dito. So, ayan na mismo ang irrigation system dito. Ayan. So, ginawa ito fam more than 2,000 years ago na. 'Di ba? So, flood control na rin ito dito. Tapos hanggang ngayon, gumagana pa rin siya. Ginagamit pa rin itong pang flood control dito and irrigation dito sa area na to. Ayan, may photo spot dito. I'm waiting for you in Dujiangyan. So ngayon, simula na ng ating paglalakad fam dito sa scenic area. Bababa tayo mula dito sa tower, papunta sa temple dyan sa gitna, hanggang sa makababa tayo doon sa suspension bridge. Sundan lang natin yung mga mapa. So may hawak naman akong mapa, pero check din natin yung mga ganito. Ito pala, ang pupuntahan kasi natin is yung suspension bridge. So dito na tayo, 250 meters ahead. So ayan, pababa dito. Let's go! Tapos from the suspension bridge, lalakarin na lang natin papunta doon sa kabilang side. Kanina may tour guide na nag-aalok sa akin. Gusto ko sana, kasi sabi ko English ako. Tapos yun, ayaw na niya. So may mapa naman tayo. Sundan lang natin yung map. And for sure, mararating natin ang mga spots na gusto natin puntahan. Ayun na yung tower na pinanggalingan natin. So, pababa na tayo ngayon, papunta sa bridge. So, sa kalagitnaan naman ng ating paglalakbay. Paglalakbay talaga. Ayan, may snack bar naman dito. Pwede kayong bumili ng mga drinks, water, and snacks. Tapos pwede magpahinga dito. Pero tayo, diretso na. Pababa naman tayo eh. Let's go. Ayan, may mga stones dito. Oh. Ilang taon na kaya ito, no? Ayan na, malapit na tayo. Okay, nakababa na tayo. So may mga shops ulit dito. Tapos dyan tayo galing. Oh, dyan sa taas niyan. Ngayon, papunta na tayo ng suspension bridge. Okay, nandito na tayo fam sa Anlan Suspension Bridge. Alam nyo ba na itong Anlan Suspension Bridge ay isa sa 5 ancient bridges dito sa China? Umaalog, grabe. Hala, ang lakas ng alog niya. Kasi nga it's a suspension bridge. So ito na ang irrigation, okay? Ayan na ang river, oh. Ang lakas ng agos. Kita natin mula dito. Na malapit na tayo makatawid. Grabe no, maalog talaga siya. So ito na ang view ng suspension bridge mula dito. Doon tayo galing from sa taas, oh. 'Di ba? Malayo-layo na rin ang nalakad natin. So nandito na tayo fam sa Yuzui Dike. Isa daw ito sa pinaka-importanting parte ng irrigation system. Why? Itong dike na to ang nagahati sa outer river and sa inner river. So yung outer river, dyan daw nagdi-discharge ng maraming tubig during the rainy season. Dito naman sa inner river, pinapadaan yung continuous water para sa Changdu Plain for irrigation. So ina-allocate daw yung 60% ng tubig sa inner river, tapos yung 40% sa outer river. Tapos nagre-reverse siya during the flood season. Ang galing, no, fam? Ang flood control dito, tourist spot dito sa China. Ngayon, sakay naman tayo ng shuttle bus papunta sa ating next stop. Bumili ako dito for 10 RMB. Ito na siya. So one way lang yung binili ko kasi doon na tayo sa kabilang side mag-e-end ng trip natin. Hindi na tayo babalik dito at aakyat pa ulit doon sa tower. Sheshe! Fam, sa second suspension bridge, patawid na tayo sa mainland. Ang hirap paglakad dito kasi walog talaga siya left and right. Ito pa, may lumalabas sa tubig dito. Mula sa river, ang lamig. Ayun,
Ay, sarap ang lamig. Refreshing. So, nandito na tayo sa Yangyong Avenue. Diretso tayo doon kasi yung main spot dito is yung Nan Kiao Bridge. Yun yung isa sa mga pinakasikat na spots dito. Maganda yung view ng river doon. Iilawan nila yun sa gabi. So, doon ang punta natin. Ayan. So, dito mostly flat naman na. Yung hagdan-hagdan lang talaga isimula doon sa tower. Tapos, dito sa avenue na to, may mga statues sa magkabilaang daan. Yung atake dito, para tayo nasa Baguio, no? Yung ganitong daanan sa harap ng The Mansion. Yan, may nagpipicture dito kasi may nakalagay The World Heritage Dujiangyan. So, palabas na tayo, fam, ng scenic area. So, ito yung pinaka-exit nung scenic area. Nagbayad tayo ng entrance na 80 RMB, diba? So, hanggang dito na lang yun. Ayun na, nakalabas na tayo, fam. So, pwede nyo gawin yung ginawa natin, fam, na nag-start tayo doon sa tower, pababa ng suspension bridge, hanggang palabas dito sa may Nan Kiao Bridge. Yung Nan Kiao Bridge, ito yung pinakasikat na photo spot dito. Ayan na siya. Mamaya papakita ko sa inyo. Ngayon, pwede rin baliktad. Pwede kayo magsimula dito, pasok kayo doon, mag-end kayo sa tower doon sa taas. Pero parang mas mahirap yung mag-end kayo doon sa tower kasi aakyat kayo. Pero kung magsisimula kayo doon sa tower, pababa ang gagawin nyo dito. So ngayon, hintay nating dumilim kasi iilawan nila itong bridge. So tambay muna tayo dito. So ganito yung itsura ng bridge pag maliwanag pa. 6:30 pa lang, fam, mga isang oras pa to bago dumilim. Lakad na siguro muna tayo doon. Parang ang sarap mag-try ng mga street food, no? Kachat ko si Ivan sa group namin. Nagkaroon siya ng stomach flu. Let's say hello to Ivan. Pagaling ka. Nagka-stomach flu siya sa Vietnam. So dahil daw yata sa nakain niya or sa service water. Tapos nagpa-doktor siya. Kinuwento na. Anyway, yun lang. To Ivan, hello, pagaling ka. Yun lang nakakatakot, fam, pag ano, no, magka-stomach flu ka sa ibang bansa. Naalala ko nangyari sa akin yan sa Australia. Tapos maganda yung gamot na nabili ko sa Chemist Warehouse. Pagbalik ko nga ng Australia, fam, yun ang unang-una kong bibilin talaga sa Chemist Warehouse. Yung gamot na yun, parang travel gamot na something. Ang ganda talaga niya. Ang bilis na wala nung stomach flu ko doon. So yun ang mahirap, fam, no, pag nagta-travel tayo. Tapos nagta-try tayo ng iba't ibang food. Lalo na pag yung tiyan natin hindi sanay sa mga ganung pagkain or baka hindi rin maganda yung pagkaka-prepare ng food na makain natin. Mahirap masakitan ng tiyan, no? Kaya dapat lagi tayong may baon na mga gamot. Pero ganun pa man, kung hindi pa rin kayanin ng mga gamot natin, papakonsult na tayo. Kaya mahalaga na may travel insurance din. Honestly, nung nagsisimula ako mag-travel talaga, like yung super budgeted na travel, tinatanggal ko yung travel insurance kapag kukuha ng flight tickets and all. Kasi nga sabi ko, dagdag expenses naman yan. Pero ngayon, na-realize ko na hindi pwedeng wala eh. Kasi ang daming pwedeng mangyari habang nagta-travel ka. Kaya maganda na may travel insurance ka. Para insured ka, ano man ang mangyari. So yun lang, paalala lang, huwag nating panghinayangan yung travel insurance. Tapos tignan natin yung kabilang area. Total, naghihintay pa naman tayong dumilim. Pero ang dami ng tao dito sa bridge. Ayan na! Wow, na-excite. Umilaw na kasi. So hintay na lang natin dumilim pa. Na-excite ako nung umilaw, nung pasigaw ako. Ayan na! Tignan natin doon sa kabila banda. So maganda rin ang view ng bridge mula dito. Ayan na, umilaw na, kulay green, no? Pero hindi pa masyadong makita kasi maliwanag pa. So dito sa side na to, may mga tea houses din and pwede rin kumain dito. So kung gusto nyo kumain, pwede rin dito. Tapos, ayan na, view nyo ay river. Tignan natin pabanda doon. So dito may mga potato chips, parang calamares, sausage, pork, and then buko juice. Yan na, parami ang taong pumupunta dito sa bridge. Tingnan natin doon. Parang mochi. Ito, may mga restaurants din dito. So kung magutom kayo habang naghihintay, pwede kayong kumain na muna dito. Ayan na, fam, magsa-sunset na. 6:45 na ng gabi. Malapit na siya magtago doon sa bundok. So naghihintay lang tayo dito sa gilid ng bridge. Fam, 7:04 na ng gabi. Ang liwanag pa din. So naghihintay pa rin tayo dito. Paupo lang ako, chill lang. Ang ganda pala ng punong inuupuan natin. May mga lanterns pa sa ibaba. So alas 8 na ng gabi. And ayan po, parang maliwanag pa, no? Halika, tignan na natin ang Nan Kiao Bridge. Tapos yung pailaw sa irrigation.
So meron dito fam nag-aalok ng mga photography services. 20 yuan, 1 photo. Ayan, pipili ka lang. Ganda oh. Halika pa photoshoot muna tayo. Diba ganun ang kadali? Ngayon mamimili na tayo ng clips. Alright, so tapos na tayo mag-photoshoot fam. Ganun lang kadali, no? 70 yuan for 5 photos. Okay, one last view bago tayo umalis. So tara na fam, sulit ang paghihintay natin. 8:15 na ng gabi ngayon. And ito na ang situation dito. Daming tao, no? Kasi ito talaga ang inaabangan dito. Happy naman ako sa mga naging kuha natin dito. Sulit ang paghihintay. Ngayon sakay na tayo fam ng Didi papuntang Lidui Park Station. So from there, doon tayo sasakay ng high-speed rail, pabalik naman ng Shipu. So yung nabuko sa Klook kanina, na-cancel. Kasi ang sabi, puno na raw yung seating nung nabukong time slot. So ngayon, nagbook ako sa trip.com. Standing yung nabook ko. Pero okay na din. Kasi saglit lang naman, wala pang 30 minutes yung biyahe. So, kaya natin yun. Ayan, one last view ng Nan Kiao Bridge or Nan Chao Bridge. Ang ganda niya na sa gabi. Ayan, ganyan karami ang tao ngayon dito, fam. Diba? Dinarayo talaga siya. Kasi ang ganda ng view. Okay, let's say goodbye to Dujang yan. Scenic area. Dito na tayo from Lidui Station. So 8 yuan ang binayad ko sa taxi. Time check, 8:42 na. Ang biyahe natin ay 9:22. So sakto lang tayo. Ang lalim ng station nila. Nakapasok na ako sa loob ng station, fam. Ayun na yung sasakyan natin. Yung S5166 922. Ngayon sakto na tayo. Kanina hindi natin naabutan yung tren. Mas maganda kasing sakyan to kasi high speed to. In less than 30 minutes, nasa Shipu Station na tayo. E pag din-drive yun, mas matagal pa. Ito na, nag-start na sila magpapasok. Grabe, ang daming tao. Kailangan natin mag-present ng passport. Grabe, from ganito karami ang tao ngayon. Dami. Sugod tayo. Standing. Tatayo tayo eh. So dahil standing tayo, dito lang tayo sa gitna. 23 minutes lang naman sa LRT nga sa atin. Tumatayo tayo 40 minutes to 1 hour, diba? Dito tayo sa Shipu Station. 9:45 na ng gabi. Ang bilis ng biyahe nung high-speed rail. Ang ganda talaga ng high speed, no? So ngayon, transfer na tayo pa metro. Sakay na tayo ng line 2 hanggang hotel na natin. So ang tip, lagi kayong pipila dito sa gilid, fam. Kasi dito yung may pang-scan ng passport. Yung mga nandun kasi, pang mga ID lang nila na local dito. So ang maganda, line 2 na to. So diretso na to sa station natin, yung Dongmen Bridge Station. 6 yuan lang ang pamasahe. Diba? Mas tipid. Yan, dito tayo sa line 2. So nandito na tayo sa Dongmen Bridge Station. 10:36 na ng gabi. Pinabot na tayo ng gabi, fam, no? Hindi pa tayo nagdi-dinner, nagugutom na. Pero plano ko magtinapay na lang. Bili tayo sa 7-Eleven. Napansin ko dito, ang higpit nila sa mga train stations, no? Todo check talaga ng bags. Di ba may scanner? Pagkadaan ng bag mo sa scanner, i-check pa yung katawan mo talaga. Harap, likod. Kaya medyo matagal. Lalo na sa high-speed train, ang higpit ng security. Tapos dito sa metro, pagpapasok ka, may camera. Di ba yung magtatap ka na ng card mo? May camera ka, pati paglabas mo naka-camera. So, ganun kahigpit ang security nila dito pagdating sa transportation system nila. Tapos, nakalimutan ko palang i-share, sa loob mismo ng tren, merong mga security or police na nag-iikot. Nakita na natin yun sa Beijing yata or sa Shanghai. Ganun sa mga trens, nag-iikot talaga yung mga police or security. As in, sa lahat ng sakay natin, may ganun. Even sa mga platforms, may mga security din. Anyway, ayan na ang ating hotel. Parang madilim na sa labas, ha. 10:30 ng gabi. Pero okay lang kasi chill lang naman yung itinerary natin.
Kumbaga mahaba lang talaga yung biyahe. At buti na lang pala, nag-hotpot tayo kanina kasi hindi na tayo makaka-hotpot ngayong gabi pala. Ayun ang 7-Eleven, bili muna tayo. Alright, nandito na tayo sa room. Time check, 10:52 na ng gabi. And ito na yung mga pinamili ko. I changed my mind. Noodles na lang pala ako. And probiotic. Ang sarap nito. Nagustuhan ko siya. So yung binili ko is parang ramen style siya na nakaganito. Ayan o. Okay, so I got ramen and sausage. Yan na lang muna ang dinner natin for tonight. Bawi na lang ulit tayo bukas. Kaisin ko yung mga files natin. Na-notice ko lang medyo mabagal yung internet dito sa hotel natin. Pero nakakapag-share naman ako dahil may gamit akong VPN. Sa laptop yon kasi sa phone hindi ko na kailangan gumamit dahil naka-eSIM naman ako. Pag gantong oras lalo, ang bagal. Bumibilis yung internet nila. Madaling araw. Kasi na-try ko kahapon ng madaling araw. Nagising ako ng mga 3:30. Nag-ayos ako ng mga files. Hala, ang bilis mag-upload. Dahil wala na siguro gumagamit. Okay, I'm fulfilled naman, no? Chill lang yung itinerary natin. Pero na-realize ko, dami rin pala nating nagawa for the day, no? Number 1, nakapag-supermarket tour tayo dito sa Chengdu. Number 2, nakapagpa-haircut pa ako in less than 10 minutes for 12 yuan. Number 3, nakakain pa tayo ng Shulongkan hotpot. Ating favorite hashtag JM recommends na hotpot dito sa Chengdu. Number 4, punta pa tayo ng Dujangyan, no? Irrigation Scenic Area. So happy ako na na-share ko sa inyo to, fam. Sana maging guide ninyo pag pupunta kayo dito ng Chengdu. Anong mga pwede nyong mabili sa supermarket dito sa Chengdu. Kung gusto nyo rin magpa-haircut, pwede nyo rin itry. Tapos yung hotpot na i-share ko ulit sa inyo. And of course, lastly, yung Dujangyan Scenic Area. I-share ko sa inyo kung paano pumunta, yung process, yung tickets, yung route na pwede nyong i-take. Nakapagpa-picture pa pala tayo. Ilagay natin sa magkabilang side yung photos natin, no, from the photographer. Ang dami nag-o-offer doon. Magtanong lang kayo sa kanila. Ang unang price sa akin is 20 yuan per picture. Tapos, namili ako ng 4. So, chinarge ako ng 80. Then, sabi ko, no discount. Sabi niya 70. Tapos, nagbayad ako 70. Sabi ko, gawin ng 50. Ayaw. Then, sabi ko, gawin ng 60. Ayaw pa rin. Gumawa ako sa 70. Pero, nag-request ako ng isang photo. So, total of 5 photos for 70 yuan. So, sulit naman siya, no? At least may maganda tayong picture doon sa Dujangyan area. Lalo na yung photo spot doon na napakaganda. So, yeah. That's it, fam, for this vlog. Last day na natin dito sa Chengdu. Tomorrow, check out na tayo dito sa hotel and lilipat na tayo ng Chongqing. Bukas na siguro akong mag-ayos ng gamit. Konti lang naman ayusin ko kasi nasa maleta naman yung mga gamit ko, eh. Mga toiletries lang yung ipapasok ko. Pati itong mga ilang pasalubong items na binili natin. Mabilis ko lang yan maaayos bukas. Ang importante makakain na tayo ngayon dahil gutom na. Tapos makapag-freshen up kasi ang haba ng araw natin. Deserve natin ang mainit na shower. Bawa. Pork bone soup siya, so malapot yung soup niya. So yun lang, fam. I-end ko na itong vlog. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa vlog na to. And happy ako na marami akong information na na-share sa inyo na sana magamit ninyo sa pagpaplano ninyo ng future Chengdu trips ninyo. So before I end this vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na nandito sa screen. Also, fam, yung aking Clue Creator Shop, meron pa rin. Punta lang kayo doon sa aking Creator Shop. Search nyo lang JM Bankisyo. Tapos sa bandang baba, may mga promo codes pa kayong magamit dyan. Pwede sa Macau, pwede sa Hong Kong. Hong Kong Disneyland, pwede din yan. Also, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, fam, please pakihit nyo lang yung like button sa baba. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang din yung subscribe button kung hindi nyo pa nagagawa kasi paminsan lagi na kayong nanonood pero nakakalimutan nyo lang i-click yung subscribe button. Click nyo na yan, fam. Malaking bagay na sa akin yan. So maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Chengdu vlog. Bye! Good night!